Okay, magandang hapon muli sa bawat isa. At isa na naman pagkakataon. Isa na naman pagkakataon na nandito tayo no para makarinig ng salita ng Diyos at makasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Hello. Hello. Ito. Sound check. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ayan. So, dyan iikot yung ating pag-uusapan. Patungkol sa paglilingkod sa Lord. So, magtatalakay lang tayo ng ilang mga prinsipyo sa paglilingkod sa Lord. Para nang sa gayon, makadagdag sa ating pangunawa yung kung ano ba yung mga bagay na kailangan nating maintindihan pa pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Okay? So, ang paglilingkod sa Lord sa maraming pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ano yan hindi yan tawag doon, hindi yan optional sa isang Kristiyano. Tama? Hindi siya optional sa isang kumikilala sa Diyos. In fact, ang paglilingkod sa Diyos ay katibayan na ikaw ay kabilang sa Diyos. Kabilang ka sa mga tinubos. So kaya ngayon, buksan natin ang Biblia natin, umpisahan natin ang talata natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ayan, sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Nanaligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayun. So, ang sabi ng Biblia, He called us with an holy calling. Okay? Sabi ni Pablo kay Timothy. So, by the way, ang context ng 2 Timothy ay pag-encourage ni Paul kay Timothy na magpatuloy sa paglilingkod. Alam nyo kasi si Timothy, para makarelate tayo sa kanya, dumating din sa punto na gusto din, na para siyang pinanghinaan ng loob sa kanyang paglilingkod sa Lord. Okay? Kaya, kung babasa tayo, para may background tayo ng konti, no? Basahin nga natin yung 2 Timothy chapter 1, verse 3 hanggang 7. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naaalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ayun. So, makikita nyo dyan, si
Pablo ay ine-encourage si Timothy na na wag siyang panghinaan ng loob sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Kasi tayo bilang tao, kung minsan, dumadanas din tayo ng mga ganung bagay na parang hindi naman sa gusto natin tumigil. Kaya nga lang, parang parang nawawalan tayo ng dahilan sometimes na magpatuloy sa paglilingkod sa Lord. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, yung sinasabi ng Biblia na wag tayong magsawa eh. Okay? So, isipin natin mabuti, sasabihin ba ng Biblia na wag tayong magsawa kung walang pagkakataong pagsasawaan natin? Pag-isipan niyo yun. Sasabihin ba ng Biblia na wag magsawa kung walang pagkakataong magsasawa ka? O kung hindi or walang potential na magsawa ka sa pagsaserve kay Lord. Okay? Kaya sabi ng Biblia, sabi mo nga yung 1 Corinthians 15:58. Doon kasi sinabi yun eh. Huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ayun. So, sabi ng Biblia, alam natin na hindi masasayang yung ating paglilingkod sa Kanya. Tama? Kaya, sinasabi ng Bible na dapat ang paggawa ng mabuti. Yun kasing paglilingkod, paggawa ng mabuti yun eh. Mabuti kasing gawa yun eh. Okay? So, itong mabuting gawa na to, hindi ito kaya ng isang taong wala sa Diyos. Okay? Dahil yung mabuting gawa, bunga ito ng pananampalataya. Okay? So kung wala kang pananampalataya, hindi magbubunga ito ng mabuting gawa. Again, isang klase ng gawa na ang makakagawa lang is yung mga taong sumasampalataya kay Kristo. So, hindi lahat ng tao may pagkakataon makapaglingkod dahil hindi naman talaga lahat ng tao sumasampalataya sa Diyos eh. Pero pabayaan na natin siguro yung mga taong hindi sumasampalataya. Okay? Dito tayo sa atin, tayo na mga sumasampalataya. Okay? Bunga ng ating paglilingkod sa Diyos, ito'y bunga din ng pananampalataya. Okay? Kaya, maki-question yung ating pananampalataya kung ito ay walang bunga, kung ito ay walang gawa. Kaya sabi ng Biblia, patay ang pananampalataya na walang gawa eh. Pakibasa nga nun sa James chapter 2 verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ayun. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa eh. At yung gawa na yon ay paglilingkod. Kasi pagka naglilingkod ka sa Diyos, gumagawa ka eh. 'Di ba? Pero gaya ng sabi ko sa inyo noon, hindi ito klase ng gawa na kayang gawin ng kahit na sino. Ito'y nagagawa lang nung taong konektado kay Kristo. Ulitin ko itong klase ng gawa na ito ay nagagawa lang ng isang taong konektado kay Kristo. Okay? Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, wala tayong magagawa. Hindi tayo magbubunga kung tayo ay nakadisconnect sa Kanya. Sabi ng Biblia. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 5. Wala tayong magagawa kung tayo'y nakahiwalay sa Kanya. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ayun. Sabi ng Biblia, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Okay? So,
dito makikita natin na etong klaseng gawa na sinasabi ko ay bunga ng pananampalataya. So kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo to magagawa. Kasi bunga lang ito o bunga ito ng pananampalataya. O kaya hindi mo madadaya ang Diyos. Kaya ang pananampalataya hindi mo hindi mo maloloko eh. Hindi natin maloloko yung kung ano yung totoo at hindi totoong pananampalataya. Dahil ang totoong pananampalataya, nagbubunga ito ng paglilingkod sa Diyos. Kaya, sa makatuwid, talagang maaaring ma-question yung ating pananampalataya kung tayo ay hindi nagbubunga ng paglilingkod. Okay? So, kung balik tayo sa Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi ni Pablo, tinawag tayo ng Diyos sa isang banal na gawain, hindi according sa ating kayang gawin. Okay, pakinggan nyo to, no? Hindi ka tinawag ng Diyos para gumawa ng kung ano yung kaya mong gawin. Okay? Sa Diyos, it doesn't matter kung kaya mo o hindi. Ang kailangan lang dito pagsunod eh. Tama? Kundi, yung pagtawag sa atin ng Diyos, tinawag niya tayo sa isang banal na gawain, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Napansin nyo? According to His purpose and grace. Okay? So, yung pagtawag sa atin ng Panginoon, ayon sa Kanyang layunin. Halimbawa, ang layunin ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Ayan naman talaga ang layunin niya eh. Basahin nga natin yon sa Ephesians chapter 2, verse 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Yan ay tinalaga na ng Diyos bago pa tayo pinanganak. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So see, sa Biblia, merong ganun diwa eh. Inihanda na niya bago pa tayo nilalang, bago pa tayo pinanganak. Okay? Before the foundation of the world, ang sabi ng Biblia, bago pa nilikha ang mundo, may layunin ng Diyos. Kasi ang Diyos, gumagawa siya ayon sa kanyang layunin. Okay? Meron na siyang dahilan, meron na siyang purpose. Kaya sa Diyos, ang lahat ng ito ay tapos na eh. Kasi lahat ito nakaplano sa Diyos eh. Kaya sa Kanya, lahat ito tapos na. Alam na niya kung ano mangyayari. Alam na niya kung sino yung pipili sa Kanya. Alam na niya kung sino yung mananatili sa Kanya. Alam na niya kung sino yung hihiwalay sa Kanya. At alam na niya kung sino yung ayaw sa Kanya. Alam na ng Diyos yung lahat. Bakit? Kasi, ang Diyos, meron siyang kapangyarihang makita kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Okay? Hindi sa sinadya niyang ganun yung maging hinaharap. Okay? Kundi, binigyan niya kasi yung kanyang mga nilalang, kagaya natin mga tao at mga anghel. Okay? Ang tao at ang anghel ay nilalang ng Diyos na merong free will. Okay? Sabi nila, tao lang daw ang may free will. Wala daw free will ang angel. Meron. Pwede nga magrebelde ang anghel eh. Nagrebelde na nga eh. Diba? Pwede ka bang magrebelde kung wala kang free will? Diba? So, tinuro ko na noon sa inyo kung bakit nagrebelde si Satanas. Kasi nainggit siya sa tao. Diba? Ang tao kasi tinangi ng Diyos eh. Imagine, ang angel kasi nilikha para paglingkuran ang tao. Ayaw siguro ni Satanas na paglingkuran ng tao. Gusto siguro niya, siya ang paglingkuran ng tao. Kaya, iba yung tumakbo sa isip niya eh. Gusto niya, mas maging mataas pa siya sa Diyos. Diba? So, sa makatuwid, okay, pati itong si Satanas, meron siyang free will kasi dati siyang hindi Satanas eh. Alam niyo ba meaning ng Satan? Bakit ba siya tinawag na Satanas? Ano ba meaning nun? Sa Bible, wala namang aksidenteng pangalan eh. Lahat ng pangalan sa Biblia, mayroong katumbas na meaning. Ang ibig sabihin ng Satan is adversary. Kaaway. Kaaway. Sa Tagalog, kaaway. O kaya bagay talaga yung Satanas.
Kasi, ibig sabihin ng Satanas, kaaway. O kaaway ng Diyos. Okay? Inaway niya si Lord eh. O kaya, tama lang yung pangalan niya sa kanya. O, kasi kaaway siya ng Diyos. The point is, bakit siya magre-rebelde kung wala siyang free will? Meron yung free will. Okay? O tayo ding mga tao. Okay? Wag na tayo masyadong magpipinpoint siguro kay Satan dahil given na yan eh. O tayong mga tao, bakit nagre-rebelde tayo sa Diyos? Kasi nga, meron din tayong free will. Okay? At first, nilalang ng Diyos si Adan at si Eva, kalaunan, pinili nilang magkasala. Diba? O, kaya ang tao, nahulog sa pagkakasala. O, pero, ang Diyos, meron plano. Okay? Bakit inalaw ng Diyos ang tao na magkasala? Isa lang naman ang dahilan. Okay? Ang dahilan ay nasa Roma 11, basahin nga natin yun. Romans 11:32 or 33. Sapagkat hinayaan niya na ang lahat ay mahulog sa pagkakasala. Pakibasa nga naman. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Ayon. Ang layunin kasi ng Diyos kung bakit niya tayo binigyan ng kalayaang pumili para maipakita niya sa atin kung gaano siya kamapagmahal na Diyos na kahit tayo makasalanan, kahit tayo hindi karapat-dapat, ma-realize natin ito, makita naman natin kung gaano tayo tinatanggap ng Diyos. O para ma-appreciate natin yung kanyang karakter na siya pala ay Diyos na mapagmahal. Na bagay na hindi naman marireveal kung lahat ng tao ay perfect. Di ba? Kung lahat ng tao ay perfect, paano mo masasabing mapagmahal ka na tao? Kasi ang pag-ibig, maipapadama mo lang sa isang nilalang na hindi ka ibig-ibig. Pansinin nyo, ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari? Ang sabi ng Diyos, kung mayroon tayong ipagmamalaki, okay? Jeremiah chapter 9, basahin nga natin to. Jeremiah chapter 9, 24 or 25. 23 pala. Hanggang 24. Jeremiah 9, 23 hanggang 24. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Ayun. So pansinin niyo, no, ang sabi ng Diyos, kung may nais ipagmalaki, ang dapat niyang ipagmalaki ay yung pagkakaunawa sa Kanya. So nauunawaan ba natin ng Diyos? O, tanong, paano mo mauunawaan ng Diyos? Malaki ang papel ng imperfection para makilala mo ang Diyos, para maintindihan natin ng Diyos. Malaki ang papel ng imperfection. Okay? So, nakukuha niyo ba kung bakit ang tao nahulog sa pagkakasala? Bakit nag-exist itong mga bagay na ito? Isa lang ang gusto ng Diyos sa lahat ng ito, na makilala natin yung isang side ng kanyang pagka-Diyos, na siya ay Diyos ng pag-ibig. Napakalinaw dito, no? Ang sabi, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid. Yun yung gusto ng Diyos na makilala natin. O kaya, etong imperfection ay ginagamit ng Diyos para makilala natin siya. Dahil ang lahat ng creation ng Diyos, okay? Yung kanyang creation, kinreate niya ang tao sa isang layunin. Ano yon? Ang ipurso natin ang pagkakakilala sa Diyos. That's the real purpose of mankind. Ng buong sangkatauhan. Okay? Kaya, kapag ang isang tao, tumatanggi siyang kumilala sa Diyos, ay kahit maging mayaman pa siya rito sa lupa, hindi naman niya natupad yung kanyang layunin. Dahil ang layunin ng isang tao, nag-iisa lang naman, kilalanin ng Diyos. Gawa 17:28 o 27. Gawa 17:27.
Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Ayun. Ginawa niya ito. Ano yung ginawa niya? Sa verse 26, ang ginawa niya yung lahat dito sa mundo, pati tao. Sabi ng Biblia, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. For what reason? Para kilalanin natin ng Diyos, hanapin natin ng Diyos. Yan ang punto ng creation. That's the purpose of creation. Kaya kapag ito hindi ginawa ng tao, hindi siya nabubuhay sa layuning inilagay sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, bago pa tayo nilalang, may layunin na ang Diyos sa atin. Hindi ka pinanganak by accident. Wala sino mang sa atin dito na kahit nasabihin natin na hindi tayo pinlano ng magulang natin, okay? Pero ang Diyos, pinlano niya tayo. Nakaplano tayo sa Kanya. Kaya lahat tayo special sa Diyos. Okay? Bakit? Dahil umiral tayo, dahil tayo ay nasa Kanyang isip na, bago pa man tayo pinanganak. Nasa isip na tayo ng Diyos. Amen? O kaya, dito, sinasabi ng talata natin, na before the foundation of the world, inilaan na tayo ng Diyos. Okay? Una, hanapin natin siya. Pangalawa, para tayo ay gumawa ng mabuti. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, yung paglilingkod sa Diyos eh. So mag-focus tayo dito sa isang side. Okay? Yung paggawa ng mabuti. Kasi ito yung parting paglilingkod eh. Yung isa naman, pagkakilala. Di ba? Hindi naman pwedeng magkahiwalay ito eh. Magkasama talaga yan. Kasi para mapaglingkuran mo ang Diyos, dapat kilala mo siya. Tama? Para mapaglingkuran mo ang Diyos, dapat kilala mo siya. Mahirap naman maglingkod sa isang taong hindi mo kilala, di ba? Mahirap din maglingkod sa Diyos. At talagang prioridad ng Kristiyano ang kilalanin ng Diyos. Ulitin ko, no? Prioridad ng isang Kristiyano ang kilalanin ng Diyos. Kaya ang pagkakilala sa Diyos, yan yung dapat na hindi natin kinakatamaran. Ngayon, paano ba natin kikilalanin ng Diyos? Simple lang, basahin natin ang kanyang mga salita araw-araw. Pag-aralin natin ang kanyang mga salita araw-araw. Sa ganung paraan, makikilala natin siya. Okay? At yung salita ng Diyos, hayaan natin na ma-experience natin sa buhay natin para talagang mas lalong tumiba yung pagkakakilala mo sa Kanya base sa mga salita ng Diyos. Kaya at the more na nakikilala mo ang Diyos, the more mong naiintindihan kung ano yung Kanyang pinapagawa sa atin. Kaya malaki ang papel ng pagkakakilala mo sa Diyos dahil doon mababatay kung ano yung maiintindihan mong ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Tama? So, nagigets niyo ba? Malaki ang papel ng pagkakakilala natin sa Diyos dahil doon nababatay kung ano yung gustong ipagawa talaga ng Diyos. Hindi kasi tayo ang magsasabi kung ano yung gusto natin gawin para sa Diyos. Tama? Hindi tayo yung magsasabi kung ano yung gusto mong gawin para kay Lord. Si Lord ang magsasabi kung ano yung gusto niyang gawin natin. Tama? So, maraming tao masikap sa paglilingkod sa Diyos sa malingalang paraan. Diba? Sa Romans chapter 10 verse 1, sayang ang sipag natin. Yung gusto mong gumawa para sa Kanya, pero mali naman sa tamang batayan. Kung may batayan, mali naman. Tingnan natin sa Romans chapter 10 verse 1. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ng Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Ngayon, pansinin niyo, no? Sabi ni Pablo, saksi siya, na witness niya kung gaano kasipag yung mga Israel sa paglilingkod sa Diyos. Pero, anong problema? Hindi naman nila ikaliligtas yung kanilang paglilingkod. Bakit? Hindi naman batay sa paraan ng Diyos eh. So yun yung ibig ko sabihin, kapag hindi mo kilala ang Diyos at hindi mo siya kinikilala, mamimiss out mo rin kung ano yung kanyang paraan. Tama?
Kaya sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 5 verse 10, study the will of God. Pag-aralan natin kung ano ba talaga nakakalugod sa Diyos dahil hindi tayo ang magdidikta kung ano yung nagpapasaya sa Kanya. Siya magsasabi kung ano yung nagpapasaya sa Kanya. Amen? So kaya ang pundasyon ng paglilingkod natin sa Diyos ay kilalanin mo muna talaga ang Diyos. Ano ba talaga yung nagpapasaya sa Kanya? Ano ba talaga yung nagbibigay sa Kanya ng pleasure? Ano ba talaga yung kinakatuwa niya at ano yung ayaw niya? Kaya talagang kailangan mong kilalanin, dapat mong aralin, dapat natin pag-aralan. Kasi kung hindi natin pag-aaralan, tapos masipag tayong gumawa, baka magkamali tayo. At the end of the day, sayang naman pala yung pagod natin, hindi rin pala natin ikaliligtas yung ating paglilingkod. Kasi tayo nag-iisip kung paano Tayo nagsasabi kung paano ang paglingkuran ng Diyos. Hindi pala dapat ganun. Dapat pala ang Biblia magsasabi. Ang Diyos ang magsasabi kung paano siya paglilingkuran ng tao. Tama? So, mag-ingat tayo dahil yan ang mali ng mga maraming relihiyon ngayon. Maraming religion ngayon, sila nagdidikta kung paano paglingkuran ng Diyos at ituturo nila yan sa mga tao. Ang mga tao naman, syempre, hindi naman magsusuri yan. Hindi naman yan magche-check na eto ba turo ng Diyos o turo ng tao? Hindi naman ganoon ng tao kadalasan Ang tao, tamad na mag-aral Mas madali na lang sa kanyang tanggapin kung ano yung naririnig niya Pero ano ang sabi ng Biblia? Anong talata natin doon? Kawikaan 14:15. Yung taong tanggap lang ng tanggap nung kanyang naririnig o yung taong, ang tawag doon? Naniniwala lang basta-basta sa kanyang mga naririnig. May tawag ang Biblia doon Mangmang. Sige, pakibasa. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang namapakinggan. Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ayon. Tingnan nyo, no? Biblia nagsasabi niya Hindi pala maganda sa isang tao, lalo sa atin na Kristiyano. Lahat na lang ng narinig mo, pinapaniwalaan mo. Lahat na lang ng turo o ng mga sinasabi, porket kagalang-galang na tao ang nagsasalita, porket hawak ang Biblia, o kaya porket maganda yung tono ng pananalita, diba? Or professional siyang magsalita. Tama? Kahit sino pa yan, o kahit ako, diba? Suriin nyo kung totoo. Suriin natin kung totoo. Alamin natin kung totoo. Hindi kasi maganda na tayo ay basta-basta lang naniniwala sa sinasabi ng kung sino-sino. Bakit? Kasi nga, very crucial para sa atin yung tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Okay? Kailangan ma-check talaga natin. Ito ba talagang ginagawa natin? Gusto ba talaga to ng Diyos? O baka naman tayo lang nagsiset ng ganito. Diba? So check natin. Para sa ganon, hindi sayang yung ating pagod. Mamaya dumating na tayo sa hangganan ng buhay natin. Tapos pagdating sa langit o pagdating sa judgment day, sabihan tayo ng Diyos, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. O sino ka? Hindi kita kilala. Di ba yan ang issue ng Matthew 7:21? Di ba? Maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil hindi naman nila sinusunod yung kalooban ng Ama. Hindi naman talaga nila sinusunod yung kalooban ng Diyos. And yet, ang sabi nila, Panginoon, ako'y nangaral sa iyong pangalan. Tama? And yet, ang sabi nila, Panginoon, di ba kami nagpagaling ng may sakit sa iyong pangalan? At ang sabi po ng isa, kami po ay nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Yang mga ministry na yan, na talagang kung titingnan mo, mga napakataas na ministry. And yet, pwede kang ma-disqualify sa heaven. Okay? Kaya, dito sa ginagawa namin, wala namang kung tutusin, wala namang nakakabilib talaga dito Hindi naman ito ang dahilan bakit kami papasok sa langit. Okay? Papasok ka lang sa langit. Ulitin ko, at gusto kong talagang ibigay ng diin. Papasok lang tayo sa langit kung sinusunod natin ang kalooban ng Ama. Yung utos ng Ama. Yun yung susi. Ngayon, paano mo malalaman? Aralin mo. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa tinuturo ng kung sino-sino.
tiyakin mo na yung ginagawa mo sa Diyos ay talagang batay sa utos ng Ama. Okay? Dahil ganun ka-crucial yung ating paglilingkod sa Diyos. Okay? So, kung babalik tayo sa 2 Timothy chapter 1, okay? Again, ine-encourage ni Pablo si Timothy na wag niyang i-give up yung kanyang pananampalataya. Kaya nga, ang sabi niya sa verse 7, hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkatakot. Amen? Ano daw ang tinanggap natin? Espiritu ng, power, love, and sound mind. Tama ba? Pakibasa nga sa verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng Takot. kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, spirit of power, love, and sound mind. Okay? So, bakit? Kasi si Timothy, mabigat yung ministry para sa kanya. Okay? So, kaya ito, ang sabi ni Paul, sa verse 6, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Okay? Malinaw ang sabi, no? Ang sabi ni Pablo, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Okay? Bakit? Kasi nawala yung alab ni Timothy. O kaya makaka-relate din tayo sa mga ganitong panghihina sometimes. 'Di ba? So, lahat naman tayo candidate makaranas ng ganyan. O pero kung sakali nanghihina ka sa paglilingkod sa Lord, ang sabi ni Paul, pag-alabin mo muli. Okay? Paano mo gagawin? Bumalik ka sa ano ba yung nagtitrigger ng alab sa puso natin? Ano ba yung nagtitrigger ng alab sa puso natin? Alam nyo, walang iba kundi Word of God pa rin eh. Ito yung kung minsan, kahit pa ulit-ulit nating naririnig, ang nagiging problema kasi sa atin sometimes is yung katamaran talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, hindi naman automatic na dadating yung alab na yan eh. Tama? Yan ay ikaw ang gagawa. I-ignite mo talaga yung sarili mo doon sa Word of God. Bakit? Yun yung buhay eh. Yun yung bumubuhay sa passion natin. Yun yung bubuhay sa desire natin. Yun yung bubuhay sa vision, sa hope, sa faith, at sa love na meron tayo. Yung Word of God. Kaya pagka tayo nanghihina, okay, balik lang tayo sa Word of God. Mag-aral tayo ulit, sikapin natin ulit matuto, punuin natin ang isip natin ng salita ng Diyos. Ganun ang dapat ginagawa natin. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi din sa bibig ng Diyos. Aba, pagka nagutom yung spirito natin, mahirap yan. Pagka nagutom yung kaluluwa natin, mahirap yan. Kung yung katawan nga natin pagka nagugutom, para na tayong di ba? Ewan. Tama? Para na tayong hindi na tayo makausap ng maayos, umiinit yung ulo natin, nababad trip tayo, ang bilis natin matrigger dahil gutom yung katawan. How much more yung ating kaluluwa, yung ating spirito. 'Di ba? Kung tutusin, kung meron tayong gugutumin, dapat nga yung ating physical na katawan 'Di ba? Sa Biblia nga pinagpa-fasting pa nga yan Sasadyain mo talagang gutumin ang katawan mo. Pero sa Biblia, hindi ginugutom ang spirito. Hindi ginugutom ang kaluluwa. Yan ay pinapakain ng tuloy-tuloy sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Para lagi tayong sariwa. Sabi nga ng Awit, chapter 1, verse 3, mapalad ang tao na nakikinig, nagbubulay ng aral ng kautusan, aral ng Panginoon. Kapag ganun ang ginawa niya, ano mangyayari sa kanya? Para siyang isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang kanyang dahon ay laging sariwa. Amen? Imagine,
yung ilog tuyo. O kahit nakatanim ka doon, anong mangyayari sa dahon mo? Malalantay. Ganun nangyayari sa atin. Bakit? Hindi na kasi tayo nagbubulay-bulay. Alam niyo, ganun lang gawin natin. Magbulay-bulay tayo. Pag hindi natin ginawa yan, baka matuluyan tayo. Baka yung alab sa puso natin, baka yung alab, ano ba yun? Yung alab natin hanggang kanta na lang. Alab ng pag-ibig mo'y. Baka hanggang kanta na lang yun. Pero may alab talaga, yung alab ng puso. Yung alab ng paglilingkod natin sa Diyos. Yun yung wag natin pabayaan. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, pag-alabin mong muli. Sinong gagawa? Hindi yan automatic. Ikaw ang gagawa niyan. Okay? Effort mo yan. Okay? Ang Word of God, nandyan lang. Kumbaga, parang nasa lamesa. Pwede ka ngang mag-feast. Ano ba yung feast sa Tagalog? Yung handa, no? Yan, handa. Nandyan lang yan. Nakahanda lang yan. Kumbaga, ikaw, kakain ka na lang. Tama? Kaso yung pagkain, kinakatamaran natin minsan eh. Tama? Yung pagbubulay-bulay, yun yung kinakatamaran natin. Alam nyo, yun yung wag nyong hayaang katamaran talaga natin. Buhay kasi natin yun eh. Yun yung lifeline natin. Yung pagbubulay ng Word of God, lifeline natin yun. Yung parang dugo yan na pagka naubos, wala na. O kaya parang hangin. Na kapag nawala yung hangin, automatic, wala kang buhay, walang hangin eh. Tama? So, ang Word of God parang hangin yan. Okay? According sa vision ni Ezekiel, sa Ezekiel 38, na sabi ng Diyos, utusan mo ang hangin mula sa 4 na sulok ng daigdig na pumunta dito sa mga dry bones o sa mga tuyong buto. O pagka yung hangin, nahanginan yung mga buto, unti-unti silang mabubuhay. Yung hangin tinutukoy doon, gospel ni Christ yun eh. Yung gospel ni Christ, yung gospel teaching, yun yung breath of God. Yun yung spirit that gives life. According sa John chapter 6 verse 63. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yun yung nagbibigay ng buhay. Kaya sa makatuwid, kapag in-stop natin ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, maari tayong mamatay inside. Okay? So, ganun ka-crucial yung pagbubulay-bulay. Kaya pinapaalala ni Pablo kay Timothy, Timothy, pag-alabin mong muli. Okay? Pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang espiritong ibinigay ng Diyos sa atin, hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Naglilingkod si Timothy kay Lord, tinamaan siya ng kahinaan ng loob. Yung palang kahinaan ng loob, espiritu pala yun. Pakinggan nyo to, no? Yung palang kahinaan ng loob, espiritu pala yun. Alam nyo, naglilingkod kayo sa Diyos, nakakaranas ba kayo ng ganito? Parang ang hina ng loob nyo. Na parang yung faith mo parang hindi nagwo-work at natatakot tayo. Alam nyo, pagka may takot na tayo sa puso natin, Kristiyano ka, no? Ito yung sasabihin ko sa inyong matinding senyales na meron kang espiritu ng kahinaan ng loob. Ano yon? Nangingibabaw yung logic mo kaysa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mas naniniwala ka sa logic mo kaysa sa Word of God. Yun na yung senyales, meron ka na nun. Di ba? Parang si Philip, sa John chapter 6, di ba nandun yung storya na nagpakain si Christ ng 6,000 na tao? Anong sabi ni Philip? Panginoon, kahit isang taong sahod, hindi kakasya sa 6,000 na tao na to. Etong si Kalkula. Kinakalculate. Alam nyo, ang paglilingkod natin sa Lord, hindi mo madadaan sa calculate. Meron tayong tinatawag na miracle. Meron tayong tinatawag na himala. Kung susunod lang tayo,
you could experience the miracle. Diba? Huwag kayo maniwala kay Nora Honor. Ano sabi niya? Walang himala. Pero meron. Sino ba nagsabi na meron? Pero may himala talaga. Alam nyo, ganito, pag-aralan talaga natin ang Biblia, kailan ba nagtitakes place ang miracle? Ang miracle, kadalasan, nagtitakes place kapag nagsimula kang sumunod sa imposible. Dun, pumapalo yung miracle. Imposible. Sabi ni Elias, di ba? Naalala niyo si Elias? Sabi niya, nakita niya yung babaeng balo. Namumulot ng panggatong. Anong sabi niya? Bigyan mo ko ng tinapay. At ng, Langis. ano yan? Langis. Langis ba yung hiningi niya? Tinapay at langis? Kape. Kape. Kayo talaga, Kape. Anyway, ano ba kasing talata yun? So, nakita niya yung babaeng balo, no? Sabi niya, bigyan mo ako ng tinapay. Anong sabi ng babaeng balo? Ano ba? Sir, boss. Ano ba yan? Mga vlogger kasi, no? Sabi niya, eto nga, namumulot na nga ako ng panggatong eh. Last meal na namin ng aking anak. Bago man lang kami mamatay, kami ay makakain. Di ba? So, ano yung hiningi ni Elias? Nakita mo na? Hintayin natin to. So, sabi ng babae, yung babaeng balo, no? Last meal na nga nila eh. Tapos hihingan pa. Sabi na Elias, huwag ka mag-alala. Bigyan mo muna ako. Tubig. Tubig. Tinapay at tubig. Ano yung langis? Pangluto yun. Pangluto. Yung 1040 viscosity? Panluto ba? Pambira. So yun, yung babae, sa kanyang logic, last meal na namin to, maubos na eh. Tama. Pero sabi ni Elias, unahin mo muna ako. Yun kasi yung pinapasabi ng Diyos eh. Bakit sumunod yung babae? Bakit siya sumunod? Kasi napagtanto niya, ang kausap niya propeta. Di ba? Tama, no? Kasi, napagtanto niya, ang kausap niya propeta. Kapag sinabing propeta, parang karangalan, kausap yung mga propeta noong oras na yun eh. Para silang Diyos sa lupa eh. Di ba? Kaya para sa kanila, parang isang karangalan na makakita ka ng propeta at pakainin mo, bigyan mo ng pagkain, paglutuan mo, at pagtayuan mo ng bahay. Karangalan yun sa kanila. Okay? Kaya nung napagtanto nitong babaeng balo na yung kausap niya propeta, hindi na siya nag-hesitate. Tama? So, ano nangyari? So, yung sabi niyang kapirasong langis, pagbuhos niya, nagtataka siya, buhos siya ng buhos, nakakailang tinapay na siyang luto. Hindi na uubos. Yung harina, kapiraso na lang. Sige siya ang kuha para magmasa ng tinapay. Hindi na uubos. Nag-takes place yung miracle. Pero, ano munang nauna? Miracle o obedience? Obedience muna. Sabi ko sa inyo, ang susi ng miracle, pagsunod. Huwag ka matakot. Na Brad? Huwag ka matakot. Huwag ka panghinaan ng loob. Pag tinatawag ka ng Diyos, tumugon ka. Tama? Pag naunahan ka ng takot, hindi mo makikita yung miracle ng Diyos. Kaya kang buhayin ng Diyos. Kaya kang pagpalain ni Lord. Amen? Naniniwala ba talaga tayo doon? Kaya tayong buhayin ng Diyos. Filipos chapter 4, verse 19. Filipos chapter 4, verse 19. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan ang maganda. Ang Diyos mayaman.
Tama? Alam nyo, wala namang problema sa Diyos ibigay yung kailangan natin eh. Ang problema sa atin, tatakot tayo. Kaya hindi natin nararanasan yung mga pagpapala ng Diyos. Nauunahan tayo ng kahinaan ng loob. Ulitin ko, yung kahinaan ng loob sa isang Kristiyano ay isang uri ng espiritong hindi galing sa Diyos. Sabi ng Biblia, hindi tayo tumanggap ng espiritu ng kahinaan ng loob. Kaya pagka may ganyan ka, palayasin mo yan. Diba? Palayasin mo sa buhay mo yan. Hindi yan bagay sa atin. Hadlang yan para hindi mo maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya, pagka ganito ginawa nyo, hindi ako propeta, pero tiyak na tiyak ko, maglilingkod kayo kay Lord hanggang sa huling sandali ng hininga nyo. Hindi kayo titigil. Bakit? Kasi nararanasan mo yung kapangyarihan ni Lord eh. Tama? Pwedeng mag-takes place ang miracle. Lagi ko nga sinasabi, hindi naman kami tatagal sa paglilingkod sa Lord kung yung salita ng Diyos dito, kalokohan lang eh. Diba? Ilang beses na bang tinamaan ng crisis ang Pilipinas habang naglilingkod kami sa Lord? Andiyan yung COVID. Ngayon, yung oil crisis. Pero ang maganda, kung saan may crisis, mas lalo mong mamimit si Christ. Yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, opportunity yan. Pag may crisis sa buhay mo, mas mamimit mo si Christ. Diba? Opportunity yan. Ayaw natin nun. Bakit sinasabi ng Biblia, mapalad ang isang taong may iba't ibang pinagdadaanan? Bakit? Mas marami kang problema, mas marami kang pagkakataon na makilala si Lord, na maranasan yung kapangyarihan niya sa buhay mo at sa pamilya mo. Ang problema, hindi kalaban. Opportunity yan para makilala natin lalo si Lord. Amen? According sa James chapter 1, verse 2. Verse 2 ba yun? Basahin nga natin yan. James chapter 1. Mapalad ang isang tao 5. O saan ba yan? Baka 3. Sabi sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ayun, sa 3. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ayun, may tulong naman pala yung mga bagay na yun eh. Para lalo maging matatag yung pananampalataya natin. Okay? Kaya tayo na naglilingkod sa Diyos, huwag tayo matakot. Bira lang ng bira. Ganon. Sabihin mo sa katabi mo, bira lang ng bira. Huwag tayo matakot sa paglilingkod sa Lord. Again, ang sabi ni Paul, sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Ito ay Espiritu ng kapangyarihan. Amen? Ang sabi ng Biblia, mayroong kapangyarihang kumikilos sa atin. At yung kapangyarihan yan, kapangyarihan yan ng Diyos. Okay? Kapangyarihan, pag-ibig. Kapag may pag-ibig ka, nagiging magaan ang lahat. Tama? Pag ikaw ay may pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, kaloob ng Diyos kasi yung pag-ibig eh, gumagaan yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Nawawala yung takot. Alam nyo kasi sa Biblia, iba kasi logic ng Biblia eh. Sa Bible ganito eh, ang kabaliktaran ng pag-ibig, takot eh. Yan ang opposite ng love, takot. Kaya sabi ng Biblia, hindi paganap ang pag-ibig sa isang taong may takot. Takot ka ba? May takot ba tayo?
Pag may takot ka, ibig sabihin ng takot yung kahinaan ng loob. Pinanghihinaan ka ba ng loob? Pagka ganon, hindi pa ganap ang pag-ibig ng Diyos. Pero, pag present ang love ni Lord sa life mo, sa puso mo, wala yung takot na yan. Kaya, yung taong puspos ng pag-ibig ng Diyos, malakas ang loob sumunod kay Lord yan eh. Pero yung taong nawawala yung love ni Lord sa kanya, natatakot. 'Di ba? Nagsisimula siyang mag-calculate. Nakukuha niyo ba? Nakukuha niyo yung mensahe? Pinag-uusapan natin yung paglilingkod sa Diyos. Pambira, matatapos na yung oras. Hindi ko pa nasasabi yung dapat kong sabihin. Yung 3 puntos. Na naman. Diba? So, una, eto sandali na lang to. Promise. Hindi. Nagulat ako sa oras. Mag-alas 4. Ay, mag-alas 5 na. So, eto mabilis lang. Sa paglilingkod natin sa Lord, dapat wala yung takot natin. Kasi, yung taong may takot, hindi pa ganap ang pag-ibig doon ng Diyos. At kapag may takot tayo, lalo nating hindi mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Tama? So, ano nga ba ang mga requirements sa paglilingkod sa Lord? Number 1, malinis na puso. Okay? Pagka naglilingkod ka sa Diyos, dapat yung konsensya mo malinis. Okay? Basahin muna natin yung Hebrew chapter 9, verse 14. Hebrew chapter 9, verse 14. So, habang hinahanap, ito yung talata patungkol sa takot. Nasa 1 John 4:18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So, kaya yung sinasabi natin, pag may takot ka, yung pag-ibig ng Diyos, maaring mawala sa puso mo. At yung takot na sinasabi dito is yung pag-aalinlangan. Kaya pa ulit-ulit si Christ eh. Lagi niya sinasabi, do not worry, do not worry. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Diba? Bakit? Inaalis sa atin ng Diyos yung kaakibat ng parusa. Yung takot. Kaya ang sabi ng Diyos eh, sa mga halagad niya, pag kayo'y hahayo, huwag kayo magdadala ng mga supot, huwag kayo magdadala ng pagkain, huwag kayo magdadala ng kahit ano to secure yourself. Tama? Huwag tayo magdadala ng kahit ano to secure ourselves. Bakit? Ang security natin na kay Lord na eh. Hindi na kailangan yun. Kaya hindi natin kailangan matakot. Sige, pakibasa yung 9:14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga buti, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ayon. Upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay, kailangan yung puso natin malinis ng dugo ni Kristo. Okay? Mahalaga ito. Bakit? Kasi may kinalaman ang kalagayan ng puso natin sa perception natin. Okay? Sabi ng Biblia, I think nasa Titus chapter 1:15 yata yun, pagka marumi ang ating puso, marumi din yung ating isip, marumi din yung ating nakikita. Pagka malinis ang puso natin, malinis din yung ating nakikita. So, connected siya doon sa ating perspective. So, sa paglilingkod sa Diyos, kailangan dito malinis na puso para maayos yung ating nakikita, maayos yung ating perspective. Okay? Pangalawa, na requirement ng paglilingkod sa Diyos. Okay? Is yung voluntaryong puso. Okay? Kasi mahirap yung bayaran eh. O dapat tayo voluntary. Isaiah chapter 6 verse 8. Isaiah chapter 6 verse 8.
At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, Narito po ako. Ako ang inyong isugo. Ayon, sabi ng Biblia, sabi ni Isaiah, here am I, send me. Yan, narinig niyo na to, no? Sabi ng Diyos, sinong isusugo ko? Tama. So, ang tanong, sino yung may gut na sabihin ito? Lord, andito po ako. Ako na lang. O, tayo yung sinasabi ni Jesus na sabi niya, may mga taong inanyayahan at nag-reason out sila, kanya-kanyang reason out. Di ba? Lord, nakapagtayo ako ng negosyo, unahin ko muna to. Maglilingkod naman ako sa'yo, pero establish ko muna to. Lord, nakapag-asawa ako, establish ko muna ang family ko. Hayaan mo, Lord, pagka natapos to, magsaserve na ako sa'yo. Lord, mag-aral muna ako. Pagka natapos po ito, I promise you, pagkatapos ito, mag-serve ako sa'yo. Ang tanong, gaano ka nakakatiyak bukas buhay ka pa? Di ba? Mangangaral chapter 12 verse 1. Anong sabi ng Biblia? Alalahanin mo ang Diyos bago dumating ang masamang araw. Maglingkod ka na sa Kanya bago yung tuhod mo ay manghina, bago yung ngipin mo ay magsilagasan, bago yung buhok mo ay pumuti, bago ka mawala ng pagnanasang sumiping sa ka-opposite sex. Lahat ng yan lumilipas, pero bago lumipas yan, ipaglingkod mo na kay Lord yung katawan mo. Kasi yung katawan na yan, para sa Diyos din yan anyway. Para kay Lord din yan eh. Ipaglingkod na natin sa Kanya. Amen? Kaya hinahanap ng Diyos yung voluntaryo. Hinahanap din ng Diyos yun. Yung taong volunteer. Sinong isusugo ko, sabi ng Diyos? Sinong gagawa nito? Naalala ko sa Biblia, meron ding mga angel. Sabi ng Diyos, sinong pupunta sa hari para siya'y kausapin? O sabi ng isang anghel, maraming anghel, libo-libo yun, milyon-milyon eh. Merong isa, sabi niya, Panginoon, ako na lang. Merong ganun eh. Ang Diyos, lagi siyang naghihintay ng kung sino yung mauuna. Kung sino yung tutugon. Na hindi na kailangan, ikaw, sumunod ka, ganito gawin mo. Minsan, gusto ng Diyos yung nagkukusa. Yung nagkukusang sumunod. Hindi na kailangan sabihin kung sino. Pangatlo, na hinahanap ng Diyos sa isang naglilingkod. 1 Corinthians chapter 9, verse 17. 1 Corinthians chapter 9, verse 17. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ayun. So, si Paul, sabi niya, mayroong pinagagawa sa kanya ang Panginoon. Pero, sometimes, hindi siya willing gawin ang mga bagay na ito. Pero, ginagawa niya. Bakit? Dahil, yon ay responsibilidad na inatang sa kanya ng Diyos. So, ano ang hinahanap ng Diyos sa isang taong sumusunod? Yung tao na kayang ipagpalit ang lahat, masunod lang ang kalooban ng Diyos. It doesn't matter kung willing kang sumunod o hindi. It doesn't matter kung marami kang issue sa pagsunod. Pero susunod ka kahit feeling mo alanganin. Kahit tingin mo tagilid yata to. Lord, hindi ko kaya to, ganto ganyan. Lord, hindi ako magaling, ganto ganyan. Si Moises, di ba? Si Moises, ang dami niyang reason. Sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka sa Egypt, palayain mo yung aking bayan. Anong sabi ni Moises? Lord, hindi ako marunong magsalita. Lord, yung stammering tongue, yung bulol. Yan, bulol. Ang dami niyang reason. Pero lahat yung binasag ng Diyos sa kanya. Kasi talagang pagka pinili ka eh. Gaya ng sabi ko kanina, sa paglilingkod sa Lord, hindi issue kung kaya mo o hindi. Ang gusto ng Diyos, isang taong papasanin yung responsibilidad
sa kanyang balikat. At dadalin yung pasaning iyon hanggang sa dulo para matapos niya yung pinagagawa niya sa Lord. Isang taong kayang maging responsable. Tama? So yan ang hinahanap ng Diyos para sa atin. Sa atin na mga naglilingkod sa Kanya. Okay? So, mahalaga itong mga napag-usapan natin ngayon dahil napapanahon sa atin yung tinatawag na kahinaan ng loob sa paglilingkod. Okay? Hindi sapat na tayo ay natututo lang. Dapat ipakita natin na tayo ay nakakapaglingkod talaga sa Diyos. Okay? So, kung sakali na tayo ay mga anong tawag doon? Pinanghihinaan ng loob. Itakwil natin yan. Itakwil natin yung kahinaan ng loob. So, tumayo tayong lahat. Yan.